Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihan Diyos. Nasasabi kang iyong lingkod, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Tunay Pino Diyos, pupurenda ka at pasalamatan ngayon ng oras sa iti, king malagong abak, anong sanong pekalub mo kaya kami, pasibayo dininan mo kaming sikanan, biye, at bangkanito o Diyos, pagpatuloy mi, ing kaya kaming pamanyamba at pamagpuri kaya ka. Dalangin ko, o Diyos, ngayon ng oras sa iti, tunay panandamanda ka at ing kaya kang presensya, yay mangusap kaya kami, bangkanta o Diyos, na maning buri mong iparas kaya kaming mensay, itipuin kaya kaming damdaman, kapamilatanan ng kaya kang anak gamitan. Puspusan me po king kaya kang banalay espiritu, at din kabyasnan anong sanong pagkalub mo kayo, ilareng gamitana, bangkantay apsena ng maayos kaya kami, rin kaya kang amano, aburing sabyan kaya kaming nganing oras sa iti. Pasalamatan da ka naman, O Diyos, king patuloy, ikay mag-protect kaya kami, gagayad mo kami at didinan kabiyayan king Aldoldo, O Diyos. Salamat pundakal. At dadalangin mila naman, O Diyos, ting kaya kaming kapatad, anong sanong emi akayabe, ulan ng kasangkanan, ding aliwa, mesakitla, at ding aliwa naman, O Diyos, at ilang maragul kasangkanan, bakit emila akayabe. At dadalangin mila naman, O Diyos, tingkya kaming kapatad, anong sanong atsu, king karelang pibale-bale, at karin kayabe milang sasamba, nawad tunepin, ika naman ing karelang panandaman, ngayon oras sa iti. Ing dakal pong papuri at kapasalmatan, tunepin, babiyemi kaya ka, ngayon oras sa iti. Iti po yung kanakong dalangin kilagyo ng Jesus. Amen. Mayap na abak na po ning ginukyan bawat sabla. Mayap ya po sigurading abak tamo dahil kagising tamo pa po yung ginunay kaya katamo nga kayabe. At talagang manabik tamo po na magpuri yung kaya katamong ginu. Para itasya po yung lagyo na. Ngayon po patuloy na magpuri tamo yung kaya katamong ginu. Sabi na po ning kanta, binabago mo ako araw-araw. Kayang bawat abak po na may gising tamo tunepin na atin tamong bayong aldo,
na at siya kaya katamot ito, opportunity ya para mas lalo tang may papalapit kaya katamong Ginoo Aldo. Kaya po patuloy na magpuri tamo kang Ginoo. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Tayo mawit binabago. Binabago. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sabay. Binabago, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Tunay nga. Binabago mo ako araw-araw. Hallelujah. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Napakabuti, napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti, napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti, napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas, itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ano ang nais natin? Ang nais ko magpasalamat sa ating Diyos. Salamat po, Panginoon. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Kahit napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti, napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti, napakabuti nga. Napakabuti, napakabuti nga. Napakabuti. Sino? Ang ating Diyos. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na ikay napakabuti sa aming mga buhay. Napakabuti sa bawat isa sa amin. At nararamdaman namin ito na may pananambik na magpuri sa iyo ngayong umaga na ito. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri. Tanggapin mo ang aming pasasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng ito. Tanggapin mo ang aming mga buhay. In our life po, especially in mid-age po, 20s, 30s, daratang tamo po getang point, mapalyari nga ako, kuyak pa din natang. Pero, siguro po yung bawat metong bilang Kristiyano, aranasan tayo itang. Or, king dieta mo po, king kilwal, aranasan tamo na everything is figured out. Maayos, alam problema, masaya, maayos yung obra,
alang masakit. Pero apin po ito itang biyata mo before pandemic. And this pandemic, balang po may biyata mo keng world of uncertainties. Kaya kasigurado nung bukas at ikaw pong pangisnawa. Kaya kasigurado kung bukas ating ka pong a-receive ng financial support. Pero one thing is for sure, and that's the Lord is always with you. He is always with us, no matter what. Lord, we surrender everything to you. We know that we are powerless with everything that we are holding onto us. We know na alimi akiting security, Lord, kening mundo, nuneke kamu. And we are unfulfilled because we have not fully grasped the power of knowing you and being with you always. But today, Lord, teach us to build and to know your kingdom and not our kingdom. Patuloy, Panginoon, na tinataas lang namin ang iyong pangalan, only your name, O God, because we know that we can overcome only and only because of you. Teach us, Lord, teach our hearts to know that you're always near, that you're always with us, and ikaw lang ang kailangan ng aming mga puso at ng aming mga buhay. Patuloy na pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Tanggapin mo ang papuri namin. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You're my desire. You are my desire. Remind us, oh Lord, that we only need you. No one else will do. Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your find a way, bring me back to you. It's your all I want. It's your all I've ever needed. It's your all.
Dakilang Diyos, aming Panginoon, patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan. At ngayong umaga, Panginoong Diyos, Ikaw ay aming sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At salamat, Panginoon, sa katotohanang mahal niyo kami. At ang inyong pagmamahal kailanman ay hindi nagbabago. At ito'y nagdudulot sa amin, Panginoong Diyos, ng bagong buhay, bago bawat umaga. Panginoong Diyos, salamat po. Tunay nga na ito ang siyang aming inihiling sa inyo. Ang kami inyong baguhin at makatulad ang inyong wangis. Na kami ay mapuno, Panginoon, ng kabanalan sa aming mga buhay. Ang lahat ng mabuti, ang siyang aming hangarin at siyang aming gagawin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Panginoon, sa umagang ito, nais namin na kami lalong mapalapit sa inyo. Panginoon, bumaba ka sa aming kalagitnaan. Punuhan mo kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu upang aming maramdaman ang inyong wagas at dakilang pag-ibig at ang bunga, Panginoon, ng inyong biyaya, ang aming pagkaligtas. Panginoon, akin pong ipinapanalangin ang kalagayan ng buong mundo dahil po sa patuloy na krisis dulot po ng COVID-19 at ganun din, Panginoong Diyos, ang bansang Afghanistan na ngayon ay kumakaharap sa isang napakatinding krisis sa kanilang bansa. Sakop sila ng mga terorista. O Panginoon, tulungan niyo po ang mamamayan ng Afghanistan.
Lalong-lalo na, Panginoong Diyos, yung mga bata, yung mga kababaihan. Tulungan mo po sila, Panginoon. Ikaw po ang siyang magligtas sa kanila sa kapahamakan. At ganun din, kaming lahat, Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa bansang ito, na patuloy naming nararamdaman ang epekto ng COVID-19. Kagaya, Panginoong Diyos, sa inyong sambahan, marami ang hindi nakakapunta upang sa inyo ay sumamba sa lugar na inyong itinakda upang ang inyong mga anak ay sama-samang sa inyo ay magpuri at sumamba. Pero dahil sa COVID-19, Panginoong Diyos, napipilitan ng aming mga kapatid na manatili sa kanilang tahanan. Dinadalangin ko, Panginoon, kung papaano nararamdaman namin ang inyong kapangyarihan sa mga oras na ito sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at ng inyong presensya, ay ganoon ka rin nila maramdaman. Kasama na, Panginoong Diyos, yung mga kapatid naming nasa ibang dako ng mundong ito. Samahan mo sila, Panginoon, at patuloy na tulungan. Dinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman. Yapong karling, Ginoong Diyos. Lalapit miya kay kayo. Aduan mi na din kay kayong may upayang gamat. Ating kay kayong milagro, Ginoong Diyos. Ipuing kay kayong ipagkalob kayo at karingaliwa pa. Bantanggapan na ing malagwang kapaldanan, king karelang kapanamdaman. Kapatid Giselle, panalangin niya naman na maka-schedule, masasaryan, at doon may ginuing ligtas pamaganak through cesarean. Ginong Diyos, abayan mo kami po. Huling ika ing migitming kailangan king panahon iti. Ika mo, Ginong Diyos, uling potang, ika ingatsuke kami. Itang bagay sa ganaganang kay kaming kailangan. Panuwalan ming ipagkalub mo ita. Na, Ginong Diyos, abayan mo kami at patuloy mo kaming bendisyonan. Bantanggapan mi kapanatagan. Kaya be na Ginong Diyos ni kay kaming kaligtasan. Itingan po ginuing kay kaming panalangin at adon mi tiking lagyo ng Jesus. Amen. Nasusulat sa Lucas chapter 6 verse 38,
Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, ustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Dakilang Diyos na aming Panginoon na nagkakaloob sa amin ng buhay ng kalakasan at sa putuloy na inyong pagpapala, tanggapin mo ang aming pasasalamat kasama ng mga handog na ito. Inyo pong pagpalain, O Diyos, at inyong gamitin sa lalong ikatatatag ng inyong kaariyan dito sa lupa. At ang inyong mga anak, Panginoong Diyos, dalangin ko ang masaganang pagpapala ang siyang kanilang tanggapin mula sa inyo. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pangabasa na po ang Biblia, mayaya po keng New Testament, Colossians chapter 3, verses 1 to 10. Yamang binuhay kayong muli ng kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na, kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Ang dati at bagong buhay. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, maalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kaya man ay namuhay din kayo sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinag-aharihan pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at pananalita, puot at sama ng loob. Iwasan ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat inubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati na ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao
na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. May panuwanan tamo po ka rin, Ama, nung may basa. Hindi na penibye, Christian Diyan, aking
Salamat sa napakagandang awit na ating narinig. Tunay nga na ang Panginoon ay nangungusap sa atin sa araw na ito mula sa mga awit at sa ating mensahe ngayon. Ay tungkol pa rin sa kabanalan. Marahil ay mayroong napapaisip sa atin, bakit ba ganito ang ating topic? Bakit hindi yung pag-usapan natin kung papaano na matatapos ang pandemyang ito? Paano makakaligtas ng marami sa sakit na ito? Pero alam niyo mga kapatid, ang lahat ng mga pangyayaring hindi mabuti sa mundong ito ay hindi naman kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan ng mga taong yung marami ay malayo sa Diyos. Hindi nabubuhay sa kalooban ng Panginoon. Sa mga taong masama ang kanilang laging iniisip kung papaano sila magkakamit ng maraming yaman, kahit na pa ang paraan nito ay hindi mabuti. Siguro po yon ay napapanood natin ngayon sa mga telebisyon. Naririnig natin sa mga balita. Na ang tao ay minsan laging naghihirap dahil sa kasamaan ng iba. Dahil sa corruption na isang malaking kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Pero kung ating lubusang unawain ng mga salitang ating naririnig, mga awiting ating napapakinggan, sabi kanina sa awit, "You're all I want, you're all I needed." Suyapen. Kaya ba tining darin kay katamong kuris sa aning kalago? Spirit of the living God, fall afresh on me. Nanay pa sabihan na kanta, mold me, make me, use me. Kaya tamang-tama na ating
pag-usapan, mga kapatid, ang mga bagay na makapagbabago sa ating buhay. Na kung ating ibibigay, ating isusurrender ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos, kagaya ng isang putik sa isang magpapalayok, ayahan natin siya ang umubog sa atin upang sa ganon, ang ating buhay ay tiyak na magiging kalugod-lugod. Sa Diyos na ating tagapaglikha at sa Panginoong Diyos na kagaya ng isang magpapalayok na siyang umuubog sa atin, gawin niya tayo sa kanyang wangis. Ang pamagat po ng aking mensaheng gustong ibahagi sa inyo ay may ganitong kaisipan: the mindset and character of a new creation. Na base sa ating teksto na sinasabi sa verse 1, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kapag nagkaroon po tayo ng ganitong kaisipan, ng ganitong saloobin, ugali, ng isang mananampalataya na naipanganak na muli, na binago ng Panginoong Diyos. Ang isipin natin na tayo'y bago ng mga nilikha ng Panginoon. Hindi na tayo yung dati. Kaya naman, hindi na tayo dapat mabuhay sa kung ano ang buhay natin noong wala pa tayo sa Panginoon. Noong hindi pa natin tinanggap ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, na kung saan ating ilalaan ang buhay na ito sa Kanya sa paglilingkod. Mahalaga po ang magkaroon ng ganitong kaisipan, ganitong pag-uugali, sapagkat ito ang siyang magiging daan, pangalawa, sa gabay at tulong ng banal na Espiritu, ating makakamit ang tinatawag ni John Wesley na entire sanctification. Mahalaga po para kay John Wesley ang usaping ito, ang usapin ng kabanalan, sapagkat madalas sa kanilang pag-uusap, maging sa kanilang conferences, kung ano yung kanilang tinatalakay, kadalasan ang mga doktrinang ating pinag-uusapan ngayon, ang tungkol sa justification, tungkol sa sanctification o pagpapakabanal, na kanyang pinaniniwalaan na dito siya lalong tinawag ng Panginoon. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pa naman sa lahat ng mga Metodista. Kabilang na po tayo. Sa mga
binigyan ng halaga ni John Wesley noong una. Mga kapatid, naunawaan ni John Wesley na ang tanging paraan upang maintindihan niyang lubos kung ano itong pinag-uusapan natin na holiness ay ang tumingin sa banal na kasulatan. Siyempre, alam natin na si John Wesley ay nagbasa ng maraming mga aklat, gaya ng aking nasabi na noong mga unang linggo, na siyang naging daan upang lalo niyang pagsikapin sa kanyang buhay ang sumunod sa tawag ng Diyos na siya ay magpakabanal. At ganun din tayong mga mananampalataya, lalong-lalo na tayong mga Metodista. Ang mga kasulatan na kinikilala ni John Wesley sa banal na kasulatan na lalong magpapakilala at ganun din upang lalong maintindihan natin ang usaping ito ay napakarami pong mga talata sa banal na kasulatan ang ginamit ni John Wesley. Halimbawa po, itong sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, isa sa kanyang mga piniling talata na ganito ang sabi, "At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo." At sabi pa niya sa 1 John chapter 2 verse 6, "Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo." At sa 3:8 hanggang 10, sabi po, "Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula po'y gumagawa ng kasalanan ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala." Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Mga kapatid, ito'y ilan lamang sa mga napiling talata ni John Wesley sa banal na kasulatan upang lalong bigyang diin sa mananampalatayang mga Metodista na ito ang siyang klasing buhay at pamumuhay na dapat ay mayroon tayo. Tayo ay mga nakaranas na ng biyaya ng Panginoon, nakadama na ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Tayo ay kanyang tinubos mula sa ating mga kasalanan. Tayo ay kanya nang ginawang bago. Tayo ay naipanganak ng muli. Tayo ay iniligtas na ng Panginoon. At alam niyo po, bilang isang niligtas na ng Panginoon, tayo po ay handa na sa langit. Tayo po noong niligtas ng Panginoon ay 100% na tayong pinabanal ng Panginoon. Na kahit sa oras na iyon ay mawala ang ating buhay,
ay tiyak na tayo'y pupunta sa kaharian ng Panginoong Diyos. Subalit, ang nakakalungkot, marami sa mga tao na tumanggap na ng biyaya, ng pagmamahal at ng pagliligtas ng Diyos, sila na nakasumpong na ng bagong buhay, marami pa rin ang nagpapatuloy sa dati nilang buhay. Mga kapatid, ayon sa ating talata, tayo po ay inihikayat na ituon natin ang ating puso at isipan sa ating Panginoong Jesus na nagpabanal sa atin ng lubos. Keep your heart and mind on Christ, who has sanctified us completely, sanctified us entirely. Nabanggit ko yung salitang yun sapagkat yun ang laging ginagamit ni John Wesley, yung entire sanctification. Kagaya nga po ng aking nabanggit sa verse 1 ng ating teksto, sabi, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Mga kapatid, sa usapin ng kabanalan, hindi po natin sinasabi na ang ating pinakalayunin sa kabanalan ay yaong hindi na tayo magkasala pa. The ultimate goal of holiness is God. Kaya nga, sa ating awit na narinig, nais natin na tayo'y mahilapit sa Diyos. At sa awitin ay ipinapahayag na siya lamang ang tunay na ating kailangan. Sapagkat siya ay sapat upang tayo ay mabuhay na marangal, mabuhay na masaya, mabuhay na sa pamamagitan ng kanyang biyaya at espiritu ay nagkakaroon tayo ng isang malinis na puso at isipan. Nagiging mabuti ang ating buhay. Magita mong lalong mayap, lalong maganaka, lalong malugod. Potang alata mong maygit, apahintunan nung aliwaing Diyos, ang mayupaya king sabla. Kagaya po ng panalangin ni John Wesley na aking nabanggit na at ulitin ko, sabi po sa kanyang panalangin, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of thy Holy Spirit, that we may perfectly love thee and worthily magnify
thy holy name. Yan po yung nais na maramdaman ni John Wesley sa kanyang buhay. Na siya'y dumadalangin sa Panginoong Diyos na sabi ay, linisin mo ang aking kaisipan, ang aking puso. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sabi niya, ikaw ay aking mamahalin, tunay at perpektong pagmamahal. At sa ganon, ikaw lamang ang siyang aking maitataas, mapapupurihan. Yun po ang damdamin na nasa kay John Wesley. Kaya naman, hindi naging maramot ang Panginoong Diyos kay John Wesley. Bagkus siya'y naging mabuti sapagkat siya'y nalugod sa kanyang panalangin, sa kanyang buhay, na ang tanging inahangad ay ang Panginoon na lumikha sa kanya, na nagpatawad sa kanyang mga kasalanan at nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Kaya naman, lumaganap po ang pananampalatayang ito. Subalit, hindi may kakaila sa panahong ito. Sa kabila ng maraming mga Metodista sa buong mundo, marami din sa mga Metodista ngayon ang malayo na sa buhay na nakita kay John Wesley, lalong-lalo na sa usapin ng kabanalan. Dakal ang mananampalataya, maging karing Metodista, kukompromiso dani ing banal na kasulatan para mo king nano ing kasalukuyang tanggap na ning metong abansa. Para mo king metong a practice apaintulutan na ning batas ning yahatong IT. Kaya naman, nalalayo na tayo sa tunay na katuruan, lalong-lalo na tungkol sa kabanalan. Hindi na ito yung nagiging pansin at prioridad ng maraming mananampalataya. Nasasabihin kong maling-mali sila kung ganun na ang kanilang nagiging kaisipan at nagiging damdamin. Sapagkat darating ang panahon na tayo'y haharap sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang niya tatanungin kung tayo ba ay sumampalataya sa Kanya, kung tinanggap ba natin siya bilang ating tagapagligtas. Tayo rin ay hahatulan ng ating Panginoong Diyos ayon sa ating mga ginawa at ganun din sa ating mga hindi ginawa. Pangalawa, do not give your old nature any power to rule again over you. Huwag nating bigyan ng kahit katitingmang kapangyarihan. Mga kapatid, ang ating dating naging buhay upang ito'y mamuno mula sa atin. Upang muli tayong pamunuan.
Sabi po sa ating teksto, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiyapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyosan. At sa verse 6, dahil ang mga ito tatanggap ng parusa ng Diyos, ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinag-aarian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, sabi po niya sa verse 8, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at iba pang nababanggit. Yung salitang ngunit ngayon, kagaya po sa verse 1, yamang binuhay kayong muli. Ito'y nagsasabi sa atin na kung ano yung buhay natin noon, ito'y hindi na dapat pang makita sa atin ngayon. Itang milabas tana babalikan. Metetana at mikutkut tamong kayabe ng Kristo. Pero king pangasubling niya, tandanan tamo, ing katawan tamo, binayune o baywane ning ginutamong Yesus. Etamo mikutkut at me tataglayan tayo pamurin itang katawan na mikutkut, itang katawan na mesira. Imagine, nung mikutkuting tao, me lasoya ing kayang katawan, me bulukya ing kayang katawan, karin king kutkutan. Kaya ba't subliyang me, tataglayan ing makanitang katawan, ame bulok at masisira. Nahanuya pong klaseng mabibye. Itang klase nga ita. Yan po ing enaburing malyari ning Diyos kay katamo. Aliway itang mabibiyeta mong anting mete. Tataglayan ing mabubulok at masisirang katawan. Nyapin, pansinan niya ing pamagat. The mindset and character of a new creation. Itang ugali, itang pamisip, itang atsuking pilubluban ning bayong melalang. Yan ang ing dapat miral king kekatamong biye. King kekatamong panahon. Etane didinan puang itang dating biye king kekatamong biye. Ngening mabibiyetahan ng atsukan Kristo. Aya po ing malyari buri. Iya po ing maghari. Iya po ing magdikta ketang nung nano ing kekatamong gawan. Bagkus ing bayong pamisip. Akalub na ning banal na Espiritu, agewa na ning Diyos kay katamo. Nasabi na, dinanda kayong bayong puso at bayong Espiritu. Inyapin, ing beta mo ngeni, mabibeta mo. Sukat ting akit na kay katamo. Yapi na itang be apani mo nana ning bayong puso at bayong espiritu at sukay katamo. Etanak sukat mikakaating pamisip, panamdam, ugali, kalupan na nitang dati, alata mo pa, king kekatamong Ginoo. Kakatlo, dress yourself with a new self
that has been changed into the image of Christ. Biblasan tayo in kakatamong sarili ketang bayong pagkatao. Anong sano abinye na kekatamo ning Ginoo. Bayong pagkataong kalupa na ning wangis na ning Ginoo. Sabi ning verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Binago tayo sa lahat ng banal na disposisyon at muling nagdadala sa atin sa wangis ng ating tagapaglikha. Yan po ay gawain ng banal na Espiritu. Kaya napakaganda ng awit kanina. Spirit of the living God fell afresh on me. Mold me. Bago niya sinabing, use me. Sabi niya, mold me. Ubugin mo ako. Ketang nanong klaseng ubog, wangis. Dapat tamong aduan king Diyos. Alang-aliwang klaseng wangis, ing aduan tamong pangaubog king kakatamong sarili nung aliwa mo ing kalupa na ning wangis ning ginutamong Jesus. Mold me. Pansanan niya po yung amano. Ubugan niya po. Manwala tamo that holy living is progressive, going to transformation. Metong niya pong anong sanong mitok nang tutok nang stagnant. Nuna iti metong yang asusulong papunta king lalong ikakayap ning balang metong kekatamo. Papunta king kekatamong pamagbayo. Inyapin po, king issue makapatungkol king pakirapanan ng kekatamong iglesia. Nepo, bakit dakal lang talasalpantaya ay pabor king gagawan daring aliwang Metodista king Amerika na tatanggapan da ing practice, tatanggapan da ing pamikasal, karing lupang parehong lalaki at parehong babae. Nanuing tuturunan ning founder na ning kekatamong iglesia. John Wesley po atin niyang sermon ape magatanang on grieving the Holy Spirit. Sabi na po, Wesley declared the title holy applied to the Spirit of God. At nga na, does not only denote that He is holy in His own nature, but that He makes us so. Ing banal na Espiritu, namo, kabut tutukuyan king ing Diyos banalya. Nuna pa naman, ing Diyos, king kayang kabanalan, gagawa na katamo naman banal. Sabi na po, the Spirit from whence flows all the grace and virtue by which the stains of guilt are cleansed,
and we are renewed in all holy disposition, and again bear the image of God. Bakit po dakal lang ng Metodista, lalakode, upaya, ing Diyos, ing banal na Espiritu, anong sanong ating kakayahan, ating upaya, abaywane maging ing peka maro katao. At baywane, ketang pangatao, ay naman, makanita talaga ing kayang pangatao. Naman likas, ang makanita, uling inyang lalanganing ning Diyos ing tao, lelangan niya mo, ing sinabi na lalaki, ang popa ning babae. Alayang sasabihan ing banal na kasulatan, lelangan niya naman ing bakla, ang popang lelangan niya naman ing tomboy. Adatanging panahon, ing bakla, maintun niyang metong lalaki, akayang maging asawa, ating tomboy, maintun niyang metong babae, akayang maging asawa. Tayo pwedeng limitahan ing Diyos, lalong-lalo na king kayang upaya at king kayang grasya, apabayo. Uling itamongan king kakatamong pangaligtas, produkto na katamo ning grasya ng magpabayo ning Diyos. We believe that the grace of God is transformative. Is enabling grace. Aburin ang sabyan, agyuna, ing ibayune, ing metong nga tao. Pero masakit niyang ibayo ing metong nga tao, nung enelubusang kilalanan, salpantayanan, ining Diyos ay ni, alang-alingwang nasa king balang metong ataw ng waliwa mo, ing miligtas siya, at mibayo, ing kayang pamibiyebye. Sabi ng John Wesley, kapamilatan ng Banal Espiritu, by means nga na of His presence with us, ing Banal Espiritu, we receive from Him a greater fullness of holy virtues. We take such features of resemblance in our spirits as corresponds to His original perfection. Buklat tayo kapatid, ing kaisipan tamo, kerening amanong areti. Ban kanita tamo sasabihin king kakatamong sarili, tao ko mo, inyapin kumalyaring, maging kalupanan ng sasabyan ng John Wesley, maging kalupanan ng sasabyan ng banal na kasulatan. Ing malino sasabyana, kapamilatana, ning grasya na ning Diyos, kapamilatana ning banal na Espiritu nga na, we receive from Him a greater fullness of holy virtues. Ya po yung managkat kay katamo. At potang yaing may nagkat kay katamo. At pekiramdaman tamo ingagkat na. We cannot resist that calling. Potang biklat tayo kay katamong puso. Ing kay katamong isipan. King katutuan. Ay itamong tao, lalong-lalo na itamong Kristiyano. Aw sana katamo ng Diyos, king metong abye, ating kabanalan. Ating kabanalan, wabistaman ni John Wesley, para kaya akamit siya ing entire sanctification through the Christian perfection. Ating Christian perfection kaya, yapin itang mika ating kang lugod king Diyos at king kalupa mong tao. Pero etamo atanggi, ding pinili ng kasulatan John Wesley, sasabihan da, ining bagay iti. Alimo, puro lugod. Ngunit pa naman itang pangabayo. Ning kakatamong ugali.
Itang ugaling dating marawak, kailangan niyang maging ugaling mayap at maganaka. Itang ugaling panintunan mo ing mayliwang bagay katiking yato. Ang gaman iti makasira king kekang katawan, iti palitana. Nitang panamdam, apaintunan me Kristo uling Kristo may gitya. King nanuman bagay. At sapatya, para king kekang paintunan alubusang kaligayan at tula king biye. John Wesley's entire spiritual pilgrimage was essentially a search for personal holiness. Ing buong kwento ning biyenang John Wesley, manibat king pasimula, yapin ing pamaninton, pamagsaliksik, at pamagkamit king ausa na personal holiness or inner holiness. At nga na po, and this always remained his chief preoccupation for Methodism. Sipan niyo po, tinong na kin John Wesley, na aliwa mo ing kayang sarili, ya ing maging mayap king harapan na ning Diyos. Nune pati ding hanggang Metodista. Nyapin naman, may sulat la, niya po, may reproduce la ding sermon ng John Wesley. Ing kayang notes kayang New Testament, ding kayang journals, may sulat la reti ban kanita, atin tamong tutuntunan king biye ay king kasalukuyan. Bilang mga Kristiyanong Metodista, pakibasa tayo po. Ganito rin dapat ang ating inahangad, ang mabuhay na may kabanalan sa lahat ng ating lakad. At ang maparangalan natin, lubos, si Kristo, ang ating Panginoon. Alata mong mahigit pa at sukat angaran king Betty, kaluguran kong kapatid. Nung haliwa mo, ing magkabyeta mo, king mitmong kayapan at kabanalan. Uling iti, ing burina ning Diyos. At uling iti, yaing malyaring munyetula kaya. Kanyan tamo, apapakilala king kaluguran tayo ing Ginoo. Kanyan tamo, apaparamdam kaya, king ya ing kekatamong parangalan, king ya ing kekatamong pupuryan, at sasamban, king Beatty. Muli, mga kapatid, ing challenge kay katamo, ing mismong title na ning sermon. You must have the mindset and character of a new creation. Alang-aliwang kaisipan, alang-aliwang pamanugali, a dapat mayakit kay katamo. Nung uliwa itang panugaling darlana, ning kay katamong pangabayit pasibayo. Pero masakit at ing meto nga maragul ako tang karingdakal. Mi bayit na labang pasibayo. Maging karingdakal na Metodista, mi bayit na lakayang pasibayo.
Kilala de kaya ay Kristo king karelang din. Uling nung ali, ining topic makapatungkol king holiness. Ang mengariya pa mong dapat gatas. O akwari, mengariyang masyas ng pamangan. O inuman. O pamangan. Para karening bingot king kasalpantayanam. Makanyan man patuloy na katamong agkatan ng Ginoo. Tandaan ng tamo po, binyaya na nakatamong pasibayo ng Ginoo. Aburin ang sabyan, tinubos na katamo, linigtas na katamo, ning kayang mismong daya, maling pembayad na kay katamo ng Ginoo, binayo na nakatamo. Kaluguran na kapatad, isipan ta naman, manong naman masyado, nung magkabiyeta mo pa, ketang dati tamong biyan. Manong naman masyado, nung eta mo paulagan, nung nano ing depatana ng Ginoo, kay katamo. King lagyo ng igpaano ng anak at ng Banal Espiritu. Amen. Kasampat na ning manaling kang Jesus magtiwala, aligan ing pangakuna daptanan elikablan. Jesus, Jesus, aligan ke Ginong Diyos, kasampat napin din kay ka magtiwala, manalig. Ay kami kay kayunang linigtas at may kalasap na Ginoo, king kekang lugod, king kekang grasya. Aduan mi Ginoo king patuloy kaming ubugan, ketang klasing be, aburiyo para kay kami.
nadatang ing oras king maging kawangis da kayo, king ke kaming pangaubog. Inyaginong Diyos, turuanan nyo kaming magsalitang kalupad na rin ke kayong pamagsalita. Turuanan nyo kaming dapat kalupad na rin ke kayong dapat. Turuyo kaming lumakad kalupad na rin ke kayong lakad. Ding ke kayong lakbang. Ginong Diyos, lelangan nyo kami. Ban kanita, asabi yu ing bandiyo kami. Pero may natili ka rin Ginoo. Inyang may kasalayang tao, may palawat sa kayo. Pero Ginong Diyos, tibusan nyo kami. King panahon na makasalanan, yaing tao, mete kayo para kaya. Mete kayo para kay kami. Maraguling kay kayong puhunan para kay kaming taong minsan miya peulagan ingke kaming sarili at ingke kaming pangalalang ingke kayong wangis. Pero Ginong Diyos, salamat paramdam nyo kay kami. Ing sukat dinan ming ulaga nung nano ingke kayong depatan kay kami. Magkabe kami king kabanalan huling ita, ingagkatso kay kami. Magkabe kami na anting mabibye kami paking dating pangatawa alaka kay kami. Ayeda kayo patinggap king kay kaming be at kami po sasalpantaya kay kayo. Ginong Diyos matulid sasabyan mi papasyag mi na sinalpantaya kami kay kayo. Tinggap da kayo bilang kay kaming ginuampong kay kaming tagapagligtas. Inya naman ngayon ni Ginong Diyos, matulid mo. Ngayon na kami sukat mabibye, king dati ming be. Ginusopan nyo kami po. Patuloy pong igawad kay kami ing banal na Espiritu. Ban kanita Ginong Diyos, patuloy na kaming ubugan. Ang gaking maging lubos na kayong kalupa. Uratingan ding anak yung Ginong Diyos, sa kikilala, king katutuan na iti. At nung king makaramdam king siwala nga iti Ginong Diyos, atin pakarela ing sigurado, king tinggap da kayo king karelang bilang karelang ginuampong tagapagligtas. Ginong Diyos nung eni, bibigkas da king karelang labi, king tatanggapan da kayo bilang ginurampong tagapagligtas. Ginong Diyos, makyabe ko king karelang panalangin ban kanita, tanggapan niyo iting panalangin na iti. Banyo lang gawan bayong kay kayong lelangan at ituring kay kayong anak at alapagmana king be alananggan at patuloy ibiyeda ing karelang sarili ban kanita Ginong Diyos sabyanda ing ikayo ing mapalyari buri king karelang sarili at aliwana ing karelang sarili. Ginong Diyos, nung ating menalangin makanan ka rin kayong anak. Tanggapan nyo la po bilang kayabing miyembro ning kayong sambahayan, ning kayong pamilya.
alinigtas, at ninuwas, lininis, king kayong banaladaya, ban kanita, e napasibayong magbalik pa, king karohan, king karinatan. Ginong Diyos, uretering anak yu, patuloy pong sopan, proteksyonan, lalong-lalo na king COVID-19. Iligtas sila po, Ginong Diyos, king nanuman kapanamdaman at sakit. At nung ilaman dumanas lang kapanamdaman, Ginong Diyos, patuloy pong paramdam karela, king kaluguran nyo la, at eyo lalakwan, at eyo lapaboren. Babeyo ing kasiguraduan, king di na nyo lang kapaldanan, at kapasnuan. At kasiguraduan na naman ing malyari king karelang be, king kayong siping, king kayong presensya, karinla manatili at muli. Uling iti, yaing pekamayap, amalyariming kabilyan. Emu, king data nga panahon, karin king banwa, nunay pa naman, maging keti king sulit. Ginong Diyos, salamat pong dakal, king kekang manatiling lingap at lugod karing kekang anak. Tanggapan mo yung kapasalamatan da ding anak yung panamdaman da karing balang oras at pinandit. King ela kapilan man malyaring magkabye king yatong ay tinungi emo king pauliyo. Nya Ginong Diyos, salamat po at patuloy po na yung kekayong banal apamaningat. Yaing kekayong igawad, karetingan kekayong anak. Itingan po ginuing ka na akong panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen. Tanggapan niyo ing manatiling lugod at ang timurin grasya ning kekatamong Ginong Diyos. Tanggapan niyo naman ing saup ning Banal Espiritu. Apatuloy kay kayo mubog king metong amayap apangataw, amuli king kayang wangis. Ngeni pa, at maging karing dartang pangpanahon. Amen.